Ako si Maria at ito ang aking kwento. Two years ago. Jasmine, saan ka pupunta? Pinakita ni Jasmine ang dalang mga lunch boxes sa kanyang ina at nakangiting sumagot. Sa ospital po, mommy. Baka kasi hindi pa kumakain si Lance, saka baka na-miss niya ng luto ko. Sabik na sabik siyang makita ang binata. Halos 2 din siyang nawala at nanatili sa Amerika para alagaan ng lolo Alexis niyang nagkasakit. Nagkatinginan sila Jeremy at Ferlita. Di naman nakaligtas sa mata ni Jasmine ang pag-aalala sa mukha ng dalawa. Pinahid ng kanyang ama ang gilid ng labi bago nagsalita. Tapusin mo muna ang pagkain mo, Jasmine. May sasabihin kami ng mommy mo sa'yo. Pero dad, busog na po ako. Bumantong hininga ito. Katulad ni Ferlita, hindi nito alam kung paano sasabihin sa anak ang totoo. Princess, I think that's a bad idea. Naguluhan sa Jasmine sa sinabi ng ama. Lance is getting married, Jasmine. Ikakasal na siya sa iba. Tigilan mo na ang paghahabol sa kanya. No! Parang bombang sumabog to sa pandinig ni Jasmine. Di niya magsalita o gumalaw. Namanhid ang katawan niya sa mga sinabi ng daddy niya. Nanlalabo ang mata niya ngayon habang nakatingin sa lunchbox na nagkalat sa sahig. Hindi yan totoo. Hindi magpapakasal si Lance sa iba, dad. Hindi. Wala sa sariling, tumakbo siya palabas ng dining hall. Subalit bago pa siya makalabas, may malakas na bisig ang pumigil sa bewang niya. Bitawan mo ko? Hindi ako papayag na magpakasal si Lance sa iba. Akin lang si Lance, mommy. Daddy, akin lang siya. Nagwala si Jasmine habang yakap ng kanyang kapatid na si Fernan. Di nito alintana ang suntok, sampal at kalmot na natamo mula sa kapatid. Dalhin mo na siya sa kwarto, Fernan. Huwag niyong hahayaan na makalabas siya. Utos ni Jeremy sa anak. Bumakas ang pagtutol sa mukha ni Ferlita. Jeremy naman. Inawakan ni Jeremy ang kamay ng asawa. May paghingi ng pangunawa itong tumingin dito. This is the best thing we can do. Kung hindi natin to gagawin, baka manggulo lang si Jasmine doon at magmakaawa sa kanya na huwag siyang magpapakasal sa iba. I love our daughter, wife. Hindi ko kaya siyang makitang nakalukod at nagmamakaawa sa iba. Lumuluhang tumango si Ferlita. Awang-awa siyang nakatingin kay Jasmine na ngayon buhat na ni Fernan. Sumisigaw ito at nagmamakaawa, nahayaan na makaalis. Ito ang dahilan kaya't pinigilan nila tong makabalik ng Pilipinas. Napahinto sa pagkakpang si Fernan na makita mga kasambahay na may mga dalang tray ng pagkain. Nako, Sir Fernan, mabuti na lang at nakita namin kayo. Nag-aalala na kami kay Ma'am Jasmine dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumakain. Ito ang mga tray, walang bawas maski kaunti. Anong gagawin namin, sir? 2 araw nang hindi kumakain si Ma'am. Ibigay niyo sa akin ang susi ng kwarto niya. Ako nang bahala sa kanya. Bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Kinuha ni Fernan isang tray ng pagkain bago umakyat sa kwarto ng kapatid. Naabutan ng binata si Jasmine na nakatayo sa gilid ng kama. Nakatanaw sa labas habang tulala. Jasmine, kumain ka na. Gusto kong makita si Lance. Maingat na nilapag ni Fernan ang tray sa bedside table. Lumapit to sa kapatid at tumayo sa tabi nito. Huwag kang magagalit kina mommy at daddy. Ginagawa lamang nila to dahil alam nila mas lalo kang nasasaktan kapag makita mo pa siya. Pero mababaliw ako, Fernan. Luhaang tumingin si Jasmine sa kapatid nang may pagmamakaawa sa mga mata. Hindi ko na siya kayang makita. Hindi ko tumatatanggap. Bakit hindi mo hayaan na maging masaya si Lance, Jasmine? Bakit hindi mo na lamang siya palayain? Mahal ko siya, pero hindi kanya mahal. Singhal ni Fernan sa kapatid para matauhan na ito. Ang tagal mo na naghihintay na mahalin ka niya, Jasmine. Pero may nangyari ba? Wala, Jasmine. Wala. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Let him go. Naiwan na si Jasmine na umiiyak. Palayain si Lance? No, hindi niya kaya. Ito na ang huling bagay na gagawin niya. Si Lance ang buhay niya. Kapag nawala ito, mas mabuti pang mawala na lang din siya. Manang, anong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol kay Lance? Na makita na Jasmine, napalunok to ng laway. Ngumiti siya para ipakita dito na kalmado siya upang wala itong ipag-alala. Narinig ko kanina, dadalo sila sa engagement party ni Sir Lance at ng nobe nito, ma'am. Sa pagkakatanda ko, gaganapin mamaya sa hotel ng 7:00 ng gabi. Pagkatapos ligpitin ang tray, magalang na nagpaalam ito at umalis. 7:00, mamayang gabi?
Napasunod si Jasmine sa buhok. Nang tumingin siya sa ibaba ng kwarto niya, nanginig ang tuhod niya sa takot, kaya marahil hindi nag-abalang palagyan ng magulang niya ng harang ang bintana dahil alam ng mga ito, takot siya sa heights. Pero wala nang ibang paraan pa para tumakas. Kung hindi siya tatakas ngayon, kailan pa? Gamit ang pinagbuhol na kumot at bedsheet, dumaan siya sa bintana ng kwarto niya. Pero bago siya tuluyan makababa, hinila ni Fernan na nagsisilbi niyang lubid. Shit! Jasmine, bumalik ka dito! Nagimbal ang mata nito na makita, walang takot na bumitaw ang kapatid. Palakad-lakad si Ferlita sa harapan ng silid ng ospital kung nasan si Jasmine. Na-sprain ang paa nito at hindi makalakad. Nilapitan ni Jeremy ang asawa at niyakap. Calm down, wife. How can I, Jeremy? Nakita mo nang kayang gawin ng anak natin. Baka sa sunod hindi lamang tong abutin niya. Dahil bahagyang nakaawang ang pinto, naririnig ni Jasmine ang pag-aalala ng mommy niya. Nakakonsensyang yumuko siya. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Hindi siya makalakad dahil sa kondisyon ng kanyang papa. Paano niya mapupuntahan si Lance ng gantong kalagayan niya? Pagkatapos makausap ang doktor, pumasok na sa silid ang mag-asawa. Jasmine, anak, alam ko mahal na mahal mo si Lance, pero hindi mo dapat ipilit ang isang bagay sa isang tao, lalo ng pagmamahal. Hindi ito isang bagay na kayang ipilit, Jasmine. Balang araw makakakita ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Bata ka pa at marami ka pang panahon. Si Lance lang ang gusto ko. Mommy, hindi ko kaya magmahal ng iba kung hindi lang din naman siya. Hindi na ako magmamahal ng iba. Bumukas ang pinto, humahangos na pumasok si Marvin. Agad itong niyakap ang inaanak. Ninang? Iniiyak na gumanti si Jasmine ng yakap. Ninang, si Lance po. Bakit niyo siya hinayaan na magpakasal sa iba? Akala ko po ba gusto niyo ako para sa kanya? May pagtatampong tanong niya. Sa kaloob-looban niya nagdurog ang puso niya. Ang maisip na ikakasal si Lance sa iba ay ikinamamatay niya. Wala naman nagawa ang pag-iyak ni Jasmine. Nagmakaawa siyang makita at makausap si Lance, ngunit nagbingi-bingihan ang mga ito. Sa loob na 2 linggo, ikakasal na si Lance sa nobya nito. 2 buwan lang siyang nawala pero ikakasal agad to sa iba? Sino bang naging nobya nito sa loob ng 2 buwan at naisipan agad nito na pakasalan ni Lance? Bumukas ang pintuan. Nakakaawa ang tingnan ngayon. Alam mo ba yon? Tanong ni Serena habang nakatingin sa binti ni Jasmine na may benda. Uunahan na kita. Hindi ako din dito dahil nag-aalala ko sa'yo. Alam ko, matipid na sagot ni Jasmine. Noon pa man hindi na nila gustong isa't isa, kaya't ano ang ginagawa ng babaeng to dito? Narito ba to para pagtawanan siya? Kumuyom ang kamay niya. Kung nandito ka para pagtawanan ako, makakaalis ka na. Hindi ako nandito para pagtawanan ka, Jasmine. Nandito ako para tulungan kang makuha si Kuya Lance. Alam ko naman hindi ako naging mabuti sa'yo. Alam mo rin na hindi kita gusto para sa kuya ko. Pero mas hindi ko gustong babaeng yon, Jasmine. Di naman talaga niya mahal ang Kuya Lance ko eh. Kaya kahit ayaw ko sa'yo, tutulungan kita. Anong ibig mong sabihin? Malungkot na tumango si Sarina. Oo, Jasmine. Nung nakarang araw lang nakita ko siya. May kahalikan na ibang babae sa harapan mismo ng ospital kung saan nagtatrabaho si kuya. Hindi ako papayag na magpakasal si kuya sa katulad niya. Kaya kung mahal mo ang kuya ko, papayag ka sa lahat ng plano ko. Kumuyom ang kamay ni Jasmine. Ang kapal na mukha ng babaeng yon, nalokohin si Lance. Kung sino man siya, hindi niya to mapapatawad. Nanlalaki ang mga mata ni Jasmine pagkatapos marinig ang plano ni Sarina. Ano? Pero hindi ko kayang gawin ang bagay na yan kay Lance. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang kamuhian siya ng pamilya natin? Kung mahal mo talaga si Kuya Lance at gusto mo siyang mapunta sa'yo, gagawin mong plano ko. Mag-isip kang mabuti, Jasmine. Wala nang ibang paraan para makuha mo siya. Hintayin mo pang gumaling ang paa mo para gumawa ng paraan? Hindi ba sinabi sa'yo ni na mommy na magpapakasal na sila in 3 days? Magpapakasal na sila sa loob ng 3 araw? Tumango si Sarina. Oo, Jasmine. Magpapakasal na sila sa loob ng 3 araw. Sa palagay ko, sinadya nilang ilihim sa iyong totoo dahil alam nilang gagawa ka ng paraan para mapuntahan at makausap si Kuya Lance. Kaya kung ako sa'yo, pumayag ka na sa gusto ko. Aalis na ako papunta ng bansa pagkatapos ng kasal ni Kuya para i-pursue ang career ko. Ito na lang ang tayo ko magagawa para tulungan kang maitali siya sa'yo. Pumapayag ka ba sa plano ko? Oo, Sarina. Pumapayag na ako.
Kung ito ang paraan para mapasa kanya si Lance, pikit matang gagawin ni Jasmine ang planong naisip ni Sarina. Hindi siya papayag na mapunta si Lance sa ibang babae, lalo na't nalaman niyang pinagtataksilan nito ang lalaking mahal na mahal niya. Sarina! Tawag ni Jasmine sa babae bago to umalis ng silid. Maraming salamat ha? Ngumiti si Sarina. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil pumayag ka sa plano ko, Jasmine. Wika nito bago tuluyang lumabas. Katulad ng plano, sinundo ni Sarina si Jasmine sa ospital, dinala sa bahay ng mga to. Kung hindi lang masakit ang paa ni Jasmine sigurado, nagtatalon na siya na makapasok sa kwarto ni Lance. Maputi, malinis at mabango ang kwarto ni Lance. Para sa kanya maihahalin tulad to sa pagkatao ng binata. Pumikit siya at inamoy ang mabangong amoy ng kwarto. Walang duda, kwarto to ng lalaking mahal na mahal niya. 2 buwan lang siyang nawala sa balit pakiramdam niya na patagal nilang di nagkita. Napahawak si Jasmine sa pisngi nang maramdaman ang pagdapo ng kamay ni Sarina sa kanyang mukha. Sarina! Pumutok ang gilid ng labi niya nang muli siyang sampalin nito ng malakas. Ano bang ginagawa mo? Handa nang gumante si Jasmine sa babae nang magsalita ito. Kailangan natin tong gawin para mas maging kapanipaniwala ang ginawa ni Kuya Lance, Jasmine. Kung gusto mo siyang makuha ng hindi nahihirapan, huwag kang magreklamo. Hayaan mo na lang ako. Tiniis ni Jasmine ang sakit ng katawan, katulad ng sinabi ni Sarina. May tinurok din tong drugs sa kanya para mas maging kapanipaniwala ang gagawin nila. Nang magising siya kinabukasan, katabi na niya si Lance, walang saplot. Gusto naman yakapin ni Jasmine si Lance at samantalahin ang pagkakataon na tulog ito, pero dito kasama sa kanilang plano. Somebody help me! Please, tulungan niyo ako. Malakas niyang sigaw habang umiiyak. Hindi drama ang kanyang luha. Umiiyak siya dahil sa magkahalong tuwa at konsensya sa gagawin niya. Parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Malakas na bumukas ang pinto. Diyos ko! Natutop ni na Marvin at Ferlita ang labi na makitang kalagayan ni Jasmine na puro pasa. Nasa tabi nito si Lance na natutulog pa. Dad, si Lance, pinagsamantalahan niya ako. Agad na nagdilim ang mukha ni na Jeremy at Fernan sa narinig. Sa harapan mismo ni Jasmine, halos mamatay sa bugbog si Lance. Duguan ito at halos mag-agaw buhay na. Walang ginawa si Marvin at Ferlita para awatin ang 2 lalaki. Para sa kanila, tama lamang to sa ginawa nilang kasalanan. I swear, Mommy, I didn't. Hindi ko magagawa ang bintang ninyo. Halos lumuhod si Lance sa harapan ng lahat para paniwalaan siya. Paano magagawang pumunta ni Jasmine sa kwarto mo, Lance? Hindi siya nakakalakad dahil sa pinsalang natamo ng paa niya. How could you do this, Lance? Hindi kita pinalaking masamang tao. Puno ng pagkadismayang wika ni Marvin habang humahagulhol. Saka ano tong syringe na nakikita ko? Sa basurahan ng kwarto mo. Sinabi ni Jasmine sa amin, tinuturukan mo siya ng drugs. Bago mo siya, Diyos ko, Lance, hindi ka tanggap-tanggap ang ginawa mo. Halos gumapang na si Lance papunta sa harapan ni Jasmine. Subalit, sinipa to ni Fernan papalayo sa kanyang kapatid. Tell them, Jasmine. Sabihin mong hindi kita pinagsantalan katulad ng bintang mo. Sabihin mo sa kanilang totoo, I'm a doctor. Kaya kong patunayan na hindi ko siya ginalaw. Malakas na suntok ang natamo nito mula sa ama ni Jasmine. Naalarma si Jasmine sa sinabi ni Lance. Katulad ng inaasahan, nangyari nga ang sinabi ni Sarina na baka malusutan to ng binata. Hindi to po pwedeng lumabas sa kanilang pamilya. Hindi po pwedeng magkaroon ng investigasyon dahil lalabas ang totoo. Lumuluhang yumakap si Jasmine sa kanyang ina, nilakasan ang pag-iyak. Mommy, kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa iyo ni Daddy. Alam niyo kung gaano ko kamahal si Lance. Handa kong gawin ng lahat para sa kanya. Pero hindi ko siya kayang sirain ng ganito. Pero kung gusto niyo talagang mapatunayan na nagsasabi ako ng totoo, handa akong magpa-test kahit na maging usap-usapan ako ng lahat tatanggapin ko. Impit siyang umiyak. Alam niya sa sasabihin niyang to, lalong magiging masama ang tingin ng mga to sa binata. Si Lance, pinilit niya ang sarili niya sa akin. Ang sabi niya, gusto raw niya akong matikman bago siya ikasal sa iba. Napasinghap si Marvin at Ferlita. Mas naroon naman nagdilim ang paningin ng mag-amang Jeremy at Fernan. Awang ang labi, tumingin si Lance sa dalaga. Di nakaligtas sa mata ni Jasmine ang pagturo ng luha nito habang nakatingin sa kanya. Sorry Lance, pero hindi ako papayag na mapupunta ka sa iba.
Piping hingi ni Jasmine ng tawad sa binata. Galit na kinuwelyuhan ni Jeremy si Lance na halos wala nang lakas para tumayo dahil sa natamang bugbog. Hindi ko gustong lumabas ang isyu na to sa buong mundo, kaya mamimili ka, Lance. Matatanggal ang lisensya mo bilang doktor at sisirain kong buhay mo o papakasalan mo ang anak ko. Saka lamang natauhan sa pagbabalik tanaw sa Jasmine nang marinig ang malamig na boses ni Lance. Hindi mababago ng pagmamahal mo ang lahat ng ginawa mo sa akin, Jasmine. Para tong patalim na bumaon sa kanyang puso. Naiwan siya mag-isa habang lumuluha. Sabihin mo ang totoo sa kanila, Jasmine. Nagmamakaawa ko? Tinakpa ni Jasmine ang bibig ng kanyang kamay, tsaka humagulhol ng iyak. Tandang-tanda niya kung paano lumuhod sa harapan niya si Lance at magmakaawa na sasabihin niya sa kanilang pamilya ang totoo. Subalit naging bingi siya sa kagustuhan na mapa sa kanya ito. Lance, sorry. Sorry talaga. Nagkatinginan sina Ferlita at Marvin nang mapansin kanina pa hindi nagsasalita si Jasmine. Narito sila ngayon sa isang medical mission para mag-volunteer. Nagpa siya silang isama dito si Jasmine dahil nasa US pa si Lance para umattend ng General Assembly at kinatawan ng ospital nito. Isinama nila si Jasmine dito upang malibang. Napapansin naman nila na bukod sa pagsisilbi kay Lance, di na to masyadong umaalis ng bahay. Bihira din tong lumabas kasama ng mga kaibigan. Jasmine, ang mabuti pa, magpahinga ka na. Mukhang pagod ka na. Pilit nang umiti si Jasmine. Ayos lang po ako, Ninang Marvin. Mommy, kaya ko pa. Nilagay niya ang lahat ng kailangan gamot at kahon upang dalhin sa mga doktor na nasa labas. Subalit tinawakan siya ng ina sa braso. Sinama ka namin dito para malibang, Jasmine. Para kahit papano hindi ka mabagot mag-isa sa bahay ninyo. Pasensya ka na, anak. Akala namin ang ninang mo, makakatulong kami para mabawasan ang pagkabagot mo. Pero mukhang napagod ka lamang namin. Nang makita ang nanunuring tingin ng dalawa, ay dagling iniwas si Jasmine ang tingin sa mga ito. Hindi niyo ako akalain, kailangang alalahanin. Mommy, dahil ayos lamang talaga ako. Namiss ko lang si Lance, kaya ako matamlay ngayon. Nagkatinginan ang dalawang matanda at sabay na napangiti. Kaya naman pala. O siya, sige na. Kumilos ka na, dahil lalo mo lang namimiss ang anak ko kapag wala kang ginagawa. Taboy ni Marvin sa manugang. Pagkatapos si Jasmine dalhin ang mga kahon, nahahapong umupo siya at sumandal sa puno. Dahil probinsya to at malayo sa bayan, walang ibang makikita sa paligid kung hindi ang mga matatayog na puno. Naalala niya ang paborito niyang bahay bakasyonan nila. Parang gusto niyang bumalik dito. Hi! Nilingon ni Jasmine ang lalaki. Isa to sa doktor na sumama ngayon sa medical mission. Ito ang dahilan kaya't nagtitilian ng ibang volunteers na babae. Pwede bang umupo? Tumango siya. Hindi ko pag-aari ang lugar na to, kaya po pwede naman. Tumaas ang kilay niya na marinig ang mahina nitong pagtawa, kaya nilingon niya to na may inis sa kanyang mata. Sorry, okay? Hindi ko naman intensyon na inisin ka eh. Natatawa lang ako dahil masungit ka. Pumunta siya dito para magpahinga. Pero mukhang di siya makakapagpahinga sa kadaldalan ng lalaking to. Inis na tumayo si Jasmine at inis na nagsalita. Hindi pagiging masungit ang pagsagot ng totoo sa tao, Doc, at lalong hindi mandatory ang pagiging mabait para kumausap ng isang estranghero. Kumamot ang lalaki sa kilay. Well, tama ka naman, pero hindi ba't parang ang dami mo nang sinabi? Nagpaalam lang naman ako na uupo. Alam mo ba na po pwede kang kasuhan ng criminal charges kapag pakiramdam ng taong kausap mo, iniinsulto mo siya? Awang ang labing, tinaas nito ang kamay. Wow, alright. Hindi na ako tatawa, miss. Nakakatakot ka naman kausap. Hindi ka lang mukhang nananapak, pati salita mo, matalas. Lawyer ka ba? Dito pinansin ni Jasmine. Di daw tatawa. Pero anong ginagawa nito ngayon? Pwisit? Panira ng momentum? Saka tinawag siya nitong miss? Hindi ba to aware na asawa siya ni Lance? Nang makalayo si Jasmine, napakamot sa ulong lalaki. Doc Fajardo, mukhang ginalit mo si Mrs. Anderson. Ani ng kadarating lamang na nurse. Kumunot ang noon ng doktor. What? Siya si Mr. Anderson? Nang tumango ang lalaking nurse na pahawak to sa kaba. Sayang, type ko pa naman sana, may asawa na pala. Naku Doc ha, huwag ka nang aasa. Bukod sa isa siyang Crawford, bali-balitatin, patay na patay Ma'am Jasmine kay Dr. Lance. Wala daw lalaki na gugustuhan yan maliban sa asawa niya eh.
Jasmine? Mahinang natawa si Dr. Fajardo. Kapangalan pa to ng babaeng binabanggit ng lola niya sa kanya. Bago umupo, sinundan nito ng tingin ang daan na tinatahak ng babae. Samantala, 4 na araw nang wala si Lance. Pagkagaling sa medical mission, hindi si Jasmine mapakali. May parte sa kanya na gusto na tong sundan sa ibang bansa. Hindi siya sanay na malayo ng matagal kay Lance kahit na ganito ang pagsasama nila. Ilang oras na nga siyang nakatingin sa telepono, umaasang tatawag ito at magbibigay ng update sa kanya. Ngunit katulad ng inaasahan, walang tawag o mensahe na rito. Mapait si Jasmine ng ngumiti. Umaasa pa siya, samantalang di nga nito nagawang sabihin sa kanyang pag-alis. Ma'am Jasmine, itatapon na ba ang lahat ng to? Tanong ng kasambahay sa amo. Ang tinutukoy nito ay mga pagkaing niluto nito. Saglit pang sinalapan ni Jasmine ang mga pagkain na nakahain sa mesa. Magmula na manggaling siya sa medical mission, hindi na siya nakaligtas na magluto sa umaga, tanghali at gabi. Biglang paghahanda sa pag-uwi nito. Nasira na lang ang mga pagkain kahit ipinapatapon lamang niya ito. Hayaan mo na lang muna ang pagkain niyan sa mesa, Manang. Baka umuwi si Lance maya-maya lang. Siya nga pala, hindi pa ba umuwi si Sarina simula nang umalis ako? Umiling ang matanda bago sumagot. Hindi, Ma'am Jasmine. Umalis siya kasama ni Sir Lance. May dala din siyang maleta. Ano? Nagpinid ang labi ni Jasmine sa inis. Nariyan na pala si Sir Lance? Ma'am, imporma ng matanda. Nagmamadaling sumalubong sa amo para kunin ang mga dala nito. Nagsalubong ang kili ni Sarina nang di kunin ng matanda ang mga dala niya. Pakidala lamang ng mga gamit ko, Manang. Mabigat din ang mga dala ko. Kaya't bakit ang mga gamit lang ni Kuya Lance ang kinukuha mo? Ang mga gamit ni Sarina ang kunin mo, Manang? Ako na magdadala nito sa kwarto ko. Hindi, Manang. Ang mga gamit ng asawa ko ang kunin mo. Nariyan lang naman sa ibaba ang kwarto ni Sarina. Kaya niyang dalhin sa kwarto niya ang mga gamit niya? Utos ni Jasmine sa maotoridad na tono. Napakamot ang matanda, nagpalipat-lipat ng tingin sa mag-asawa. Sa huli, sinunod nitong utos ng among babae. Sa kabila ng pagkairita sa mukha ni Sarina, ay nakuha pang ngumiti nito sa asawa. Nang matitigan niya ang gwapo ngunit istrikto nitong mukha, napawi ang pangulila niya, ngunit agad na napawi ang ngiti niya na magsalita si Sarina. Jasmine, binilhan ka namin ng pasalubong ni Kuya Lance. Sayang, di ka naman nakasama sa aming dalawa. Ang sayang mamasyal kasama ni Kuya. Pumikit si Jasmine saglit para alisin ang inis sa dibdib. Pagod si Lance. Ang asikasuhin to ang dapat niyang atupagin kaysa patulan ng inis niya sa kapatid nito. Alam ko, gutom ka na, Lance. Tara, kumain na tayo. Tamang-tama, gutom na ako. Puro gulay ang niluto ko, Sarina. Kung nagugutom ka, magpaluto ka o magluto ka ng pagkain mo. Putol na Jasmine sa babae na ikinawala ng ngiti nito.